So kahapon naglabas ang Korte Suprema ng pahayag na by majority vote na determine nila na hindi napatunayan ng mga petitioners yung kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron silang clear and unmistakable right para sa immediate issuance ng temporary restraining order. Etong TRO sana ay pipigilin yung allegedly illegal na pag-aresto o pagdetine sa Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pag-usapan natin yung dalawang batas na nagpaparusa ng crimes against humanity na ibinibintang sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una na rito ang Rome Statute. Okay? Under Article 1 ng Rome Statute, ang International Criminal Court ay may power na exercise yung kanyang jurisdiction sa mga tao na inaakusahang gumawa ng most serious crimes na may international concern, kagaya ng mga nakalagay sa statute. Ito yung example: genocide, crimes against humanity, war crimes, ganon, or crimes of aggression. Dito nga, ang inaakusa sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay crimes against humanity. Ngayon, ang jurisdiction ng ICC ay complementary sa National Criminal Jurisdiction. Anong ibig sabihin nito? Ang may primary jurisdiction sa mga tao na inaakusahang gumawa ng most serious crimes o yung crimes against humanity. Ang may primary jurisdiction ay ang national law ng bansa kung saan nagawa ang krimen. So in this case, ang may primary jurisdiction dapat ay ang Pilipinas. Ngayon, kailan papasok ang jurisdiction ng ICC ayon sa Article 1 ng Rome Statute? Papasok ang jurisdiction ng ICC kapag ang bansa na may primary jurisdiction sa kaso or doon sa tao na allegedly ay gumawa ng crimes against humanity ay ayaw o hindi kayang mag-prosecute ng kaso. So, tinalikuran ba natin yung ating sovereignty as an independent state nung isuko natin ang isang tao sa jurisdiction ng isang international court? Not exactly. Kasi yung primary jurisdiction ay nasa atin pa rin. Yun nga lang, yung complementary jurisdiction ng ICC ay pumapasok dahil sa failure ng local court na mag-initiate o gumawa o magsimula ng prosecution. So nakasaad yan sa Article 17 ng Rome Statute, Paragraph 1, regarding complementarity jurisdiction. So ang may primary jurisdiction ay ang bansa natin. So dahil nasa ating bansa ang primary jurisdiction over persons accused of crimes against humanity, anong mangyayari ngayon? Okay. Kung si ICC prosecutor ay naniniwala na may crime na nagawa and it is within discretion na dapat mag-umpisa na ang investigasyon, okay, si ICC prosecutor ay kukuha muna ng authorization mula sa pre-trial chamber. Okay? Siya yung judicial body na may trabaho na mag-evaluate and mag-commence ng investigation. Okay? Ngayon, kapag may reasonable basis na to proceed with an investigation ayon sa decision or sa paniniwala ng pre-trial chamber, and yung case ay within the jurisdiction of the ICC, ang gagawin ni prosecutor, i-inform niya yung state, tayo na involved. At tayo naman, tayong involved party, kahit na member tayo o hindi ng ICC, pwede nating i-exercise yung complementarity jurisdiction. Papaano? I-inform natin ang ICC within 1 month mula sa notification ng prosecutor na decision natin or ang pinipili natin ay mag-imbestiga muna tayo doon sa kaso.
And kung meron tayong sufficient evidence na nakita, tayo muna ang magpo-prosecute ayon sa ating National Criminal Justice System. And under the Rome Statute, si prosecutor, i-defer muna niya yung kanyang request para mag-investigate and mag-prosecute. Okay? Kasi nga, ang may primary jurisdiction ay yung bansa kung saan nagawa yung krimen. So, dahil nag-request yung bansa na i-exercise niya yung kanyang jurisdiction at sila muna yung mag-iimbestiga, so, parang si ICC prosecutor, hindi muna siya papasok. Okay? I-defer muna niya yung kanyang request na mag-imbestiga sa level nila. Maliban na lang kung makita or mapatunay ni pre-trial chamber na etong bansa na ito ay unwilling, hindi niya gusto or ayaw niya or hindi niya kayang mag-exercise ng jurisdiction. So, i-authorize na niya ngayon si ICC prosecutor na mag-investigate na. So, malinaw hindi natin isinusuko yung ating sovereignty dahil lamang sa kinikilala natin yung jurisdiction ng Rome Statute. Dahil ayon mismo dito sa Rome Statute, yung primary jurisdiction ay nasa atin para sa mga serious crimes na gaya ng crimes against humanity na ginawa sa loob ng ating jurisdiction. Yung complementarity jurisdiction na ito ay papasok lamang kapag yung bansa, yung Pilipinas, ay ayaw o hindi kayang mag-prosecute. Ito pa, sa international law, may pagkakaiba, malaking pagkakaiba sa pagitan ng partidong bansa at yung bansa na lumagdalang sa kasunduan o pumirma lang doon sa treaty. Okay? Sa Vienna Convention on the Law of Treaties kasi, obligado ang isang signatory state na umiwas lang sa mga aksyon na makaka-defeat sa purpose o kaya sa layunin ng isang treaty. So, tayo, signatory state tayo. So, ang obligasyon lang natin ay umiwas sa mga actions na makaka-defeat ng purpose or ng panukala ng treaty. Pero kung state party ka, okay, member state ka, ikaw ay obligado na sundin ang lahat ng probisyon ng isang treaty in good faith. Okay, alin ba tayo sa dalawang yon? Signatory ba tayo o state party o member? Signatory lang po tayo. Okay? So, ang obligasyon lang natin, umiwas lang tayo sa mga aksyon na makaka-defeat o makakatalo doon sa layunin o panukala ng isang treaty. Hindi po tayo state party. Bakit hindi tayo state party? Kasi magmula po nang lumagda ang Pilipinas dito sa treaty na to, hindi po ito naratifika ng Senado. Ngayon, ano ba ang implication na ang criminal jurisdiction ng ating bansa ay primary? Okay. Ito, dahil primary ang ating criminal jurisdiction sa mga tao na inaakusahang gumawa ng crimes against humanity, nasa atin yung prerogative na mag-prosecute ng criminal offenses na saklaw ng Rome Statute. Nasa atin din yung prerogative na pumayag sa jurisdiction ng ICC. So yung Rome Statute ay isang international law na nagpaparusa ng mga krimen na gaya ng crimes against humanity. Okay. International law yun Pero alam nyo ba na bago pa itong international law na to, meron tayong domestic law na nilagdaan or naging epektibo noong December 11, 2009. Nung time na yun ang president pa si President Arroyo. RA or Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. And particularly sa Section 17, tinutukoy nito yung jurisdiction. Ayon dito sa RA 9851 Section 17,
ang Philippine authorities ay hindi mag-iimbestiga or magpo-prosecute ng kaso na punishable under this act, kagaya ng Crimes Against Humanity, kung ang isang korte or international tribunal, kagaya ng International Criminal Court or ICC, ay nagkakandak na ng investigation or nakapag-umpisa na ng prosecution ng krimen na yon. Okay? Instead, ang gagawin ng Pilipinas or Philippine authorities, isusurrender niya yung suspected or yung akusado na narito sa Pilipinas, isusurrender niya sa appropriate international court. Pero itong Section 17 ng Republic Act 9851 ay nagbibigay lamang ng discretion sa Pilipinas kung isusuko o hindi ang isang taong akusado ng krimen sa ilalim ng RA 9851. Kasi yung mga krimen na pinarurusahan dito sa Republic Act 9851 ay halos kapareho ng mga krimen na pinarurusahan under Rome Statute. Okay? Sa provision kasi ng RA 9851, gumagamit sila ng salitang may. Okay? Ayon sa prinsipyo ng statutory construction, ang salitang may ay nagsasaad ng discretion o prerogative. Hindi ito, hindi ibig sabihin nito ay may mandatory effect. Okay? So, ibig sabihin, discretion. Kaninong discretion? Discretion sa atin, sa parte natin. Okay? So, yung RA 9851 Section 17, permissive lamang sa bahagi natin kung isusurrender natin yung taong akusado sa isang international tribunal. Permissive, hindi mandatory, so wala tayong obligasyon kung pipiliin natin, wala tayong obligasyon na isurrender yung akusado. Kasi meron tayong local law na nagsasabing hindi ito mandatory, permissive sa parte natin. Tayo yung magde-decide. And may international law na nagsasabing ang primary jurisdiction ay nasa atin over accused ng crimes against humanity. Okay, paano naman yung posisyon or official capacity or previous title ng taong inaakusahan? Ano ang kinalaman nito pagdating sa sentensya? Okay? Well, ayon sa Rome Statute, Article 27, walang relevance yung official capacity ng isang taong inaakusahan under Rome Statute ng mga krimen gaya ng crimes against humanity. Kahit na elected representative pa yan, kahit government official pa yan, hindi sila exempt from criminal responsibility under Rome Statute. Okay? Hindi rin nito mapapababa yung sentensya at hindi rin sila mabibigyan ng immunity or special procedural rules na kahit pa sabihin na kung ano man ang kanyang official capacity, present or previous, whether under national or international law. Ngayon, tandaan ninyo na kapag convicted yung isang akusado under Rome Statute, ang parusa ay 30 years maximum. Okay. Or, pwedeng life imprisonment, depende kung ma-justify nito base sa gravity ng offense na nagawa.